Rafael's point of view. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang kumbinsihin ng sarili kong tanggapin ko ng pagkawala ng asawa ko. 8 taon nang lumipas simula nang mangyaring trahedyang tuluyang nagpabago sa buhay naming dalawa. Ngunit hanggang ngayon, ay may mga umagang nagigising pa rin akong inaabot ang kabilang bahagi ng kama, na para bang naroroon pa rin si Elara at mahimbing lang na natutulog sa tabi ko. Sa bawat pagkakataong nangyayari yun, ay saka lamang ako muling babalik sa katotohanan na matagal na siyang wala. Isang simpleng biyahe lamang ang naging dahilan ng lahat. Isang aksidenteng hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubusang matanggap. Maraming katawanang natagpuan noon, ngunit ang kay Elara, hindi kailanman nakita. Ilang buwan akong naghanap, ilang buwan akong umaasang baka isang araw bigla na lamang siyang babalik. Ngunit habang lumilipas ang panahon, isa-isang nawawala ang pag-asang yun hanggang sa wala na akong nagawa. Kung hindi ang tanggapin ang sinabi ng mga otoridad na malamang wala na talaga ang asawa ko. Ano? Iniisip mo na naman ba ang asawa mo? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Lito nang mapansing tulala ako. Nilagok kong alak sa baso ko bago mapait na ngumiti. Ang hirap palang makamove on kapag mahal na mahal mo yung isang tao, no? Oo, sobrang hirap talaga lalo na't asawa mo pa yun. Pero kasi kailangan mo ring isipin ng anak mo. Kailangan magpakatatag ka para sa kanya. Iyon naman ang palagi kong ginagawa araw-araw. Pero minsan kapag mag-isa na lang ako hindi ko talaga maiwasang maging malungkot at maiyak na lamang. Naiintindihan kita pare, pero wala kang magagawa kung hindi ang magpakatatag. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Ang tanging dahilan kung bakit nagpatuloy pa rin ako sa buhay ay ang anak naming si Sophie. Wala pang 1 taong gulang ang anak ko nang mangyari ang aksidente, kaya wala siyang alaala tungkol sa kanyang ina. Lumaki siyang ang tanging nakikita ay ang mga litrato ni Elara na nakalagay sa bawat sulok ng bahay. Tuwing gabi bago siya matulog, palagi niyang tinatanong kung mabait ba ang mama niya at kung mahal ba siya nito. At sa bawat pagkakataong tinatanong niya yun, buong pagmamalaki kong ikinikwento ang lahat ng kabutihang ginawa ni Elara habang pinipilit kong huwag ipakitang lungkot na nararamdaman ko. Sa loob ng 8 taon, ibinuhos ko ang sarili ko sa pagpapalaki ko kay Sophie at sa negosyo ko. Bilang isang architect ay nakapagpatayo ako ng sarili kong kumpanya na ngayon ay isa na sa pinakamalaking architectural at construction firm sa bansa. Maraming proyektong dumarating, maraming gusaling na itatayo at unti-unti kong natutupad ang mga pangarap naming mag-asawa noon. Ngunit kahit gaano karami ang pera o tagumpay na dumating sa buhay ko, wala ni isa sa mga yun ang nakapagpuno sa puwang na iniwan ni Elara. Maaga akong nagising ng araw na yun dahil unang araw ng pasukan ni Sophie. Pagkababa ko sa kusina, nadatnan ko siyang nakaupo sa mesa habang masayang kinakain ng almusal niya. Daddy, tingnan mo kung maayos ang buhok ko. Sabi ni Grandma, ang ganda-ganda ko raw pero gusto ko ikaw ang magsabi. Napangiti ako habang lumalapit sa kanya at inayos ng bahagyang nakalaylay niyang ribon. Ang sinabi ni Grandma, totoo. Napakaganda ng anak ko. Sigurado akong maraming magsasabing ikaw ang pinakamagandang estudyante sa classroom niyo, okay? Tumawa siya ng malakas. Mana po kasi ako kay Mommy. Bigla akong natahimik ngunit agad din akong ngumiti. Oo, kung hindi ka mana sa mama mo, baka hindi ka naging ganyan kaganda. Bigla namang lumabas mula sa kusina ang ina kong si Victoria, habang may dalang prutas. Rafael, pwede ba kitang makausap sandali? Tumango ako at sumunod sa kanya papunta sa sala. Pagkaupo namin ay seryoso niya akong tiningnan. Anak, 8 taon nang lumipas. Bakit parang ayaw mo pa rin tanggapin? Ma, huwag mo munang kontrahin ang sasabihin ko. Makinig ka na muna. 8 taon nang wala si Elara. At sa loob ng 8 taong yun, wala kang ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at alagaan lang si Sophie. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa mo dahil napakabuti mong ama. Pero hindi ba sumagi sa isip mo na baka panahon na rin para isipin mo ang sarili mo? Napabuntong hininga ako bago sumandal sa sofa. Ma, alam mo namang ayoko pang pag-usapan yan. Bakit ayaw mo? Hanggang kailan kang mag-iisa?
hanggang tumanda na si Sophie, hanggang maging lolo ka na. Anak, hindi masamang magmahal ulit. Napailing ako. Hindi ko naman sinasabing masama. Ang problema lang, wala talaga akong nararamdaman sa ibang babae. Marami nang ipinakilala niyo sa akin. Marami na ring lumalapit sa akin pero ni isa wala akong nakitang katulad ni Elara. Hindi ko naman kayang lokohin ng isang babae kung alam kong hindi ko naman siya kayang mahalin. Mahina siyang napabuntong hininga. Hindi naman namin hinihiling na kalimutan mo si Elara. Walang makakapalit sa kanya. Ang gusto lang namin makita kang masaya ulit at magkaroon ng mommy ang anak mo. Napangiti ako ng mapait. Masaya naman ako, ma. Talaga ba? O pinipilit mo lang maging matatag para kay Sophie? Hindi ako agad nakasagot. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ko. Anak, naniniwala kong gusto rin ni Elara na maging masaya ka. Hindi niya gugustuhin habang buhay kang nakakulong sa nakaraan. Napatingin ako sa litrato naming mag-asawa na nakasabit sa dingding. Siguro nga ho, pero hindi ngayon. Hindi na siya nagsalita pat ngumiti na lamang sa akin. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na kaming umalis ni Sophie papunta sa paaralan. Masayang nagkakwentong anak ko habang nasa sasakyan. Daddy, sabi ng principal, may bago raw na teacher at advisor namin siya. Sana mabait siya. Ayoko nun nung dati naming advisor kasi ang sungit-sungit. Kapag nagkamali lang ng sagot, parang gusto ka nang kainin. Napatawa ko. Sigurado akong mabait ang bago niyong teacher. Sana nga po, at sana maganda rin siya. Bakit naman kailangang maganda pa? Kasi masarap pumasok kapag maganda ang teacher. Napailing ako habang natatawa. Ewan ko sa'yo, maloko ka talaga. Pagdating namin sa paaralan, marami ng magulang ang naghahatid sa kanilang mga anak. Hawak ko ang kamay ni Sophie habang naglalakad kami papunta sa classroom niya. Pagdating namin sa labas ng silid, ay may ilang magulang ding naghihintay. Maya-maya'y nagsimulang magbulungan ng mga tao nang may isang babaeng naglalakad papunta sa direksyon namin. Nung una, hindi ko siya gaanong pinansin dahil abala akong kausap si Sophie. Ngunit nang mapatingin ako sa kanya, ay para akong natulos sa kinatatayuan ko. Hindi ko na narinig ang ingay sa paligid. Hindi ko na rin narinig ang sinasabi ng anak ko. Nakatitig lamang ako sa babaeng papalapit. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kamukhang kamukha niya si Elara. Pati ang paraan ng pagngiti. Kung hindi lang imposible ang iniisip ko, aakalain kong si Elara ang naglalakad papunta sa akin. Huminto siya sa harapan naming mga magulang at matamis na ngumiti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Mara Mendoza at ako po ang magiging advisor ng Grade 4 Hope ngayong school year. Sana maging magandang samahan natin at makapagbigay po tayo ng maayos na gabay sa mga bata. Hindi pa rin ako nakapagsalita. Napansin niya yata ang paraan ng pagtitig ko sa kanya, kaya't siya mismo ang lumapit sa akin. Magandang umaga po. Kayo po ba ang daddy ni Sophie? Napalunok ako bago tumango. Oo. Ako nga ang daddy niya. Muntik pa akong mautal na sabi. Ngumiti siya at iniabot ang kamay niya. Ako nga po pala si Mara Mendoza. Natutuwa akong makilala kayo. Sana maging maayos ang school year ni Sophie. Based sa records niya, isa siyang masipag at matalinong bata. Tinanggap ko ang pakikipagkamay niya ngunit hindi ko pa rin maalis ang tingin ko sa mukha niya. Napansin niyang tila nagtataka ako kaya't siya na mismo ang nagsalita. May problema po ba, sir? Napabuntong hininga ko bago marahang ngumiti. Pasensya ka na kung medyo nakakailang ang pagtitig ko. Hindi ko lang talaga maiwasang magulat. Kamukhang kamukha mo kasi ang asawa kong nawala 8 taon nang nakalipas. Sa totoo lang kung hindi ka nagpakilala iisipin kong siyang kaharap ko ngayon. Bahagya siyang natigilan bago ngumiti ng magalang. Nako, ngayon lang po may nagsabi sa akin ng ganyan. Pasensya na po pero sa tingin ko, ngayon lang po talaga tayo nagkita. Ako po si Mara Mendoza. Lumaki po ako sa Baguio at nitong nakaraang buwan lang ako nailipat rito dahil sa trabaho. Wala nga po akong kakilala rito. Patuloy akong nakatingin sa kanya. Sigurado ka bang hindi pa tayo nagkita noon? Kahit saan, kahit sa ibang lugar? Mahina siyang natawa. Hindi po talaga
Kung nagkita man tayo noon, sigurado naman akong maaalala ko kayo dahil mahirap naman pong kalimutan ng isang katulad nyo. Tipid akong napangiti ngunit hindi pa rin nawawala ang pagtataka ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o kung may dahilan ba kung bakit ganun kayo magkahawig. Ngumiti lamang siya. Siguro po may mga taong magkakamukha lang talaga kahit hindi naman magkadugo. Tumango ako ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mukha niya. Habang papasok siya sa classroom kasama ang mga estudyante, hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin. Sa loob-loob ko, ay iisa lamang ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Papaanong naging posible na may isang babaeng halos walang pinagkaiba sa asawa kong 8 taon nang nawala? Magkakambal ba sila? O baka naman siya talaga ang asawa ko? Ngunit ni katiting na alaala tungkol sa akin ay wala siyang maalala. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang unang pagkikita namin ni Mara. Sa bawat paggising ko sa umaga, ang mukha niya agad ang pumapasok sa isip ko. Maraming beses ko nang sinubukang kumbinsihin ang sarili kong nagkataon lamang ang lahat at may mga tao talagang magkakahawig. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, ay lalo lamang akong naguguluhan. Hindi na yun basta simpleng pagkakahawig ng muka. Magkamukhang magkamukha talaga sila. Unti-unti kong napapansin ang maliit na bagay na dati ay kay Elara ko lamang nakikita. Kapag ngumingiti siya ay bahagyang lumiliit ang isa niyang mata. Kapag nag-iisip siya, ay hindi niya namamalayang kinakagat niya ang ibabang labi niya. Kapag may batang umiiyak, agad siyang lumalapit upang patahanin yon, kahit hindi naman niya estudyante. Maging ang paraan ng pagtawa niya ay halos pareho rin. Yung malakas ngunit hindi nakakainis pakinggan. Yung tawang kayang magpagaan ng buong paligid. Sinabi ko yun sa kaibigan kong si Lito. Wala bang nababanggit sa'yo si Elara na may kakambal siya? Mabilis akong umiling. Wala siyang binanggit sa akin at hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko. Si Mara at si Elara, iisa lang. Alam mo, ayokong bigyan ka ng pag-asa tapos sa huli masasaktan ka lang. Pero baka naman talagang magkamukha lang sila. Oo, naisip ko rin naman yan pero iba talagang nararamdaman ko Basta hindi ko maipaliwanag. O ano nang gagawin mo niyan? Kung siya talagang asawa mo dapat kilala ka niya. Pero hindi ka naman niya kilala. Napahawak ako sa ulo ko dahil parang mababaliw na ako sa kakaisip. Maraming beses ko nang sinubukang wag siyang pagmasdan. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tuwing naghahatid ako kay Sophie sa paaralan, ay kusa na lamang napupuntang tingin ko sa kanya. Minsan nahuhuli niya akong nakatitig, kaya nahihiya na lamang akong umiwas ng tingin at kunwaring may ibang ginagawa. Isang gabi habang naghahapunan kami nila Mama at Sophie, napansin agad ni Mama na tila wala ko sa sarili. Rafael, kanina pa kitang tinatawag. Baka parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong niya habang nagsasalin ng sabaw sa mangkok ni Sophie. Napakurap ako, saka bahagyang ngumiti. May iniisip lang po ako, Mama. Tungkol ba yun sa bagong advisor ni Sophie? Papaano niyo nalaman? Nanay mo ko, kilalang kilala kita. Simula nung una mo siyang makita para kang laging lutang. Napabuntong hininga ko bago inilapag ang kutsara ko. Ma, hindi ko lang po talaga maintindihan Sa tuwing nakikita ko siya pakiramdam ko, sa Elarang nasa harapan ko. Hindi lang mukhang magkapareho, pati mga kilos, paraan ng pagsasalita, at maging ang maliit niyang ugali pareho rin. Hindi kaya't nagkataon lang? Yun din ang gusto kong paniwalaan, Ma, pero habang tumatagal, mas lalo akong naguguluhan. Biglang sumingit si Sophie sa usapan. Daddy, maganda si Teacher Mara, di ba? Napangiti ako. Oo. At mabait din po siya. Oo. Tapos alam mo ba dati, kapag may hindi nakakaintindi sa lesson, hindi siya nagagalit. Inuulit niya lang hanggang maintindihan namin. Napahawak ako sa noo ko. Ganyan din ang mama mo noon. Anong sabi mo, Daddy? Wala anak. Hindi na ako halos nakakain ng gabing yun dahil paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang lahat ng napapansin ko kay Mara. Lumipas pang ilang araw at lalo lamang akong naging hindi mapakali. Kaya't isang hapon matapos ang dismissal ng mga estudyante, napagpasyahan kong hintayin siya sa labas ng faculty room. Isa-isa nang nagsiuwian ng mga guro.
Hanggang sa lumabas din siya habang may bitbit na ilang notebook. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya. Magandang hapon, Sir Rafael. Hindi pa po ba kayo uuwi? Nginitian ko siya ng matamis. Hinihintay sana kita eh. Pwede ba kitang makausap? Bigla siyang nagtaka ngunit tumango rin. O sige po, may problema po ba kay Sophie? Wala, napakabuti mong advisor sa kanya. Naku, salamat naman po. Masipag kasi siyang bata kaya wala akong nagiging problema sa kanya. Pwede ba kitang makausap ng medyo matagal? Opo, wala rin naman akong klase. Gusto ko sana doon na lang tayo sa garden para medyo tahimik. Agad naman siyang tumango. Wala namang problema. Magkatabi kaming naglalakad papunta sa maliit na hardin sa loob ng paaralan. Wala kaming imik na naglalakad hanggang sa makahanap kami ng bakanting upuan sa ilalim ng malaking puno. Siya ang unang nagsalita. Sir Rafael, parang napapansin kong may gusto kayong itanong sa akin nitong mga nakaraang araw, pero parang nagdadalawang isip kayo. Napangiti ako ng alanganin. Napansin mo pala. Nakikita ko kasi na madalas niyo akong tinitingnan. Pasensya ka na kung naiilang ka sa paraan ng pagtitig ko sa'yo Hindi naman ho, nagtataka lang talaga ako. Mara, alam kong medyo kakaibang itatanong ko pero sana wag mong isipin na baliw ako. Natawa siya ng mahina. Hindi ko naman iisipin yun. Ano po ba yun? Totoo bang wala kang kahit na anong alaala tungkol sa akin? Nagsalubong ang kilay niya na para bang sobrang nagtataka. Sir Rafael, ngayon lang talaga tayo nagkakilala. Sigurado ka ba? Opo. Hindi ka ba kailanman tumira sa Maynila 8 taon nang nakakalipas? Marahan siyang umiling. Hindi po eh. Hindi ka ba nagkaroon ng aksidente noon? Muli siyang umiling. Wala pa akong maalala na ganon. Hindi ka ba nawala ng alaala sa kahit na anong pagkakataon? Bahagya siyang natahimik bago sumagot. Wala rin po. Mara, pasensya ka na kung sunod-sunod ang tanong ko Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko ang pagkakahawig niyo ng asawa kong si Elara eh. Naikwento na po ninyo noong unang araw. Hindi lang kasi kayo magkamuka. Sobrang kamukhang kamukha mo talaga siya. Kapag tumatawa ka, pareho kayo. Kapag naglalakad ka, pareho pa rin. Pati ang paraan ng paghawak mo sa mga notebook at ang ugali mong unahin ng mga bata bago ang sarili mo. Pareho rin. Kahit ang hilig mong magkape tuwing hapon ayon sa sinabi ng kantin, paborito rin ni Elara. Naku, baka naman nagkataon lang talaga. Marami nang nagkataon. May mga tao talagang magkakamukha, sir. Pero hanggang sa ugali? Bigla siyang napaisip. Siguro? Mara, may itatanong pa sana ako eh. Ano po yon? May pamilya ka ba? Meron po. Sir Rafael, gusto ko ring magtanong sana. O sige, ano yon? Bumuga siya ng hangin bago nagsalita. Siguro po napakahalaga ng asawa ninyo sa inyo, no? Kasi parang hindi po kayo makapaniwala na hindi ako siya. Napangiti ako ng mapait. Oo, dahil siyang pinakamamahal kong tao sa buong buhay ko. Hanggang ngayon? Walang araw na hindi ko siya namimiss. Tapos hindi na kayo nag-asawa ulit? Hindi ko na kaya. Bakit? Dahil pakiramdam ko kapag ginawa ko yun parang ipinagkanulo ko ng pagmamahal ko sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Sir Rafael, hindi ko man alam ang sakit na pinagdaanan niyo pero naniniwala akong gusto rin ng asawa niyo na maging masaya kayo. Napangiti ako. Yan din ang palaging sinasabi ng mama ko. At naniniwala akong tama siya. Napatingin ako ng matagal sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero habang nagsasalita siya, lalo lamang akong naguguluhan. Hindi dahil may naalala siya, kung hindi dahil bawat salitang lumalabas sa bibig niya, para bang naririnig ko noon mula kay Elara. Huminga ako ng malalim bago ngumiti. Pasensya ka na kung abala kita Wala pong problema. Sana lang hindi nyo masyadong isipin ang pagkakahawig namin. Baka lalo lang kayong mahirapan. Tumango ako ngunit hindi ako nakapagsalita. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo matapos kaming magpaalam sa isa't isa, lalo lamang akong nakumbinse na may malaking lihim na nakatago sa likod ng babaeng yun. Maaaring wala talaga siyang naaalala. Maaaring totoo ang bawat sagot niya.
Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, may isang tinig na patuloy na nagsasabing hindi maaaring nagkataon lamang ang lahat. Walang sino man na maaaring maging ganun kapareho ng asawa kong si Elara. Elara's point of view. Mabilis na lumipas ang isang buwan simula nang magsimula akong magturo sa bagong paaralan. Sa loob ng panahong yon, unti-unti ko nang nakikilala ang bawat estudyante sa klase ko. May mga batang sobrang kulit, may mga tahimik na halos hindi na magsalita, at meron ding palaging nauunang sumagot sa bawat tanong ko. Ngunit sa lahat ng mga batang tinuturuan ko, hindi ko maipaliwanag kung bakit kakaibang nararamdaman ko kay Sophie. Hindi naman siya ang pinakamakulit o ang pinakamadaldal sa klase. Ngunit sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti ay kusaring gumagaan ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, matagal ko na siyang kilala kahit malinaw naman sa isip kong ngayon lamang kami nagkakilala. Maraming beses ko ring napapansin na ibang nararamdaman ko kapag siyang kausap ko. Kapag may tanong siya ay mas mahaba ang paliwanag ko. Kapag nadadapa siya habang naglalaro, ako ang unang tumatakbo upang tingnan kung nasaktan ba siya. Kapag hindi siya nakakapasok dahil sa sipon o lagnat, hindi ko maiwasang mag-alala at tanungin ng ama niya kinabukasan kung maayos na ba ang pakiramdam ng bata. Nung una iniisip kong normal lamang yon dahil advisor niya ako. Lahat naman ng guro ay nag-aalala sa kanilang mga estudyante. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napapansin kong tila mas lumalalim ang dahilan kung bakit napakalapit ng loob ko sa batang yon. Isang umaga ay nagsimula ng klase namin sa asignaturang Filipino. Masaya kong tinuturuan ng mga bata tungkol sa isang maiksing kwento habang isa-isa silang pinasasagot sa mga tanong na nakasulat sa pisara. Sige nga, sinong gustong sumagot sa unang tanong? Nakangiti kong tanong. Sabay-sabay na nagtaasan ng kamay ang mga bata. Ako po, teacher! Teacher, ako na lang! Teacher, alam ko po yung sagot. Natawa ako sa sobrang kasabikan nila. Teka lang, isa-isa lang tayo para wala mag-aaway, ha? Napatingin ako kay Sophie na tahimik lamang na nakataas ang kamay habang nakangiti. O sige, Sophie. Tumayo siya. Ang sagot po ay dahil natuto ang pangunahing tauhan na huwag maging sakim at mas mahalagang tumulong sa kapwa. Napangiti ako sabay palakpak. Very good! Tama ang sagot mo. Masaya siyang napaupo habang tuwang-tuwa ang mga kaklase niya. Habang ipinagpapatuloy ko ang pagtuturo, ay ilang beses akong napapatingin kay Sophie. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing nakikita kong inosente niyang muka, ay parang may kakaibang init na bumabalot sa puso ko. Pakiramdam ko gusto ko siyang yakapin. Pakiramdam ko gusto ko siyang protektahan sa kahit na anong mangyayari. Napailing ako sa sarili ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang pakiramdam ko matagal ko nang kilalang batang ito? Pero hindi ko naman alam kung paanong nangyari yon. Bulong ko sa sarili. Matapos ang lecture ay pinagawa ko ang mga bata ng isang simpleng activity. Habang abala silang nagsusulat ay naglalakad ako sa pagitan ng mga mesa upang tingnan ang kanilang ginagawa. Pagdating ko sa tabi ni Sophie, napansin kong nahihirapan siyang gumuhit. Teacher, hindi po pantay ang drawing ko. Napangiti ako at marahang hinawakan ang lapis niya. Walang problema, hindi naman kailangang perpekto. Ang importante, ginagawa mo ang best mo. Ngumiti siya ng napakatamis. Salamat po, teacher. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong natigilan. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa buong katawan ko. Unti-unti akong napatitig sa mukha niya, sa mga mata niya, sa paraan ng pagngiti niya. Parang may kung anong gusto akong maalala. Bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa ulo. Napahawak ako sa sentido ko. Teacher? Nag-aalalang tawag ni Sophie. Hindi ko siya nasagot agad. Pakiramdam ko'y umiikot ang buong paligid. Kasabay ng matinding sakit ng ulo, ay biglang may mga larawang mabilis na nagpakita sa isip ko. Isang maliit na batang babae ang nakangiti habang tumatakbo sa isang malawak na damuhan. May isang pares ng maliliit na kamay na mahigpit na nakahawak sa daliri ko. Narinig kong isang manipis na boses na tumatawag. At tinawag niya akong mommy. Napasinghap ako. Kasunod nun ay isa pang malabong larawan. May isang lalaking nakayakap sa akin ngunit hindi ko makita ang mukha niya.
Naririnig ko lamang mahinahon niyang boses. Sinasabi ng lalaki na kamukha ko ang batang babae. Bigla namang naglaho ang lahat. Napahawak ako ng mahigpit sa ulo ko habang napapikit sa sobrang sakit. Teacher Mara! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Mabilis na lumapit si Sophie at hinawakan ng kamay ko. Teacher, okay lang po ba kayo? Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Ngunit nanatiling mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakakita ng mga larawang hindi ko naman maalala kung kailan nangyari. Pilit akong ngumiti sa mga bata. Okay lang ako, medyo sumakit lang ang ulo ko. Sigurado po ba kayo, teacher? Tanong ni Sophie habang puno ng pag-aalala ang muka. Ngumiti ako at marahang hinaplos ang ulo niya. Oo, huwag kayong mag-alala. Ituloy lang ninyo ang ginagawa ninyo. Tumango sila at bumalik sa kani-kanilang upuan. Ngunit nanatili akong nakatayo habang mahigpit na nakahawak sa mesa. Hindi pa rin humuhupa ang mabilis na tibok ng puso ko. Nang matapos ang klase at makalabas na ang mga bata, ay nakaupo ako sa aking mesa at napahawak sa dibdib ko. Hindi ko mapigilang isipin ang mga eksenang bigla na lamang sumulpot sa isip ko. Hindi ko kilala ang batang nakita ko. Hindi ko rin makita ng malinaw ang mukha ng lalaking kasama ko sa eksenang yon. Ngunit ang pakiramdam ko, parang totoo. Parang hindi yun basta imahinasyon lamang. Parang nangyari talaga yun sa buhay ko. Napahawak akong muli sa ulo ko habang mariing ipinikit ang mga mata. Ano yun? Bakit may ganun akong nakita? Mahina akong bulong sa sarili ko. Nanatili akong nakaupo ng ilang minuto habang pilit inaalala ang nakita ko. Ngunit habang mas sinusubukan kong balikan ang mga larawang yon, ay lalo lamang silang nagiging malabo. Hanggang sa tuluyan na silang naglaho. Naiwan na lamang sa dibdib ko ang kakaibang pananabik. At sa isang tanong na hindi ko masagot-sagot. Bakit pakiramdam ko ay may mahalagang bahagi ng nakaraan ko ang pilit bumabalik. Ngunit may kung anong puwersang patuloy na pumipigil upang tuluyan ko itong maalala. Rafael's point of view. Hindi na naging normal ang bawat araw ko matapos ang paulit-ulit kong pakikipag-usap kay Mara. Habang mas nakikilala ko siya, lalo lamang akong nahihirapang paniwalaan na isa lamang siyang babaeng kamukha ng asawa kong si Elara. At maging ang paraan ng pag-aalaga niya kay Sophie ay halos walang ipinagkaiba kay Elara. Minsan nga nahuhuli kong sarili kong nakatitig lamang sa kanya habang kausap niya ang mga estudyante. Hindi ko ginagawa yon upang guluhin ang isip niya. Ginagawa ko yun dahil sa bawat segundong nakikita ko siya, ay lalo lamang lumalakas ang kutob kong may malaking lihim na hindi pa namin nalalaman. Maraming gabi na rin akong hindi makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang lahat ng posibilidad. Papaano kung nagkamali lamang ang lahat 8 taon nang nakakalipas? Papaano kung buhay talaga si Elara? Papaano kung nawalan lamang siya ng alaala? Ngunit sa tuwing sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko, agad din pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Mara na meron siyang pamilya at lumaki siya sa Baguio. Wala siyang anumang alaala tungkol sa akin o sa naging buhay namin bilang mag-asawa. Lito, hindi na talaga ako mapakali eh. Sa tingin ko, tamang kutob ko na siyang nawawala akong asawa. Na baka may nangyari lang sa kanya pagkatapos ng aksidente. At yun ay yung nawala yung alaala niya. O, paano nang gagawin mo niyan? May naiisip ka bang gawin para patunayan na siyang asawa mo? Oo, naisip kong imbestigahan ang buhay niya. Kailangan kong malaman kung anong ginagawa niya noon bago pa siya maging teacher dito. At kapag nangyari yun, kung ano man ang resulta dapat tanggapin mo. At sana wag ka rin masyadong mag-expect para hindi ka masaktan sa huli. Bumuga ako ng hangin bago napatingin kay Lito. Oo, wag ka mag-alala. Tatanggapin ko naman kung anong magiging resulta. Basta gusto ko lang na mapanatag ang loob ko kahit gagawin ko ito. Isang gabi habang nasa study room ako ng mansyon, ay muling binuksan kong lumang kahon na naglalaman ng mga litrato naming mag-asawa. Isa-isa kong pinagmasdan ang bawat larawan, hanggang sa tumigil ako sa isang litrato ni Elara, habang nakangiti sa tabing dagat. Hindi ko napigilang mapangiti. Kung nasan ka man ngayon, sana sabihin mo naman sa akin kung anong dapat kong gawin, no? Mahina akong bulong. Maya-maya lamang ay may kumatok sa pinto.
Sir Rafael? Tawag ng sekretarya kong si Diana. Pumasok ka. Pagbukas niya ng pinto, nakita kong may dala siyang ilang dokumento. Sir, nandito na po yung mga impormasyon na pinapahanap nyo. Agad akong napatayo. Nahanap na ba ninyo? Opo, pero hindi pa po kumpleto eh. Ilapag mo muna. Lumapit siya sa mesa at inilatag ang makapal na brown envelope. Sir, base sa utos nyo, nagsimula kami mag-imbestiga tungkol kay Mara Mendoza. Sinundan namin ang records niya mula nang magsimula siyang magtrabaho rito, hanggang sa pinakalumang records na maaari naming makuha. Mabilis kong binuksan ang envelope. Anong nalaman nyo? Sir, may mga kakaibang impormasyon kaming natuklasan. Anong ibig mo sabihin? Halos 8 taon nang nakalipas bago nang unang lumabas ang pangalan ni Mara Mendoza sa mga opisyal na records. Paano nangyari yun? Yun din po ang ipinagtataka namin. Napakagatlabi ako habang nakikinig. Base sa records, may isang babae na natagpuan sa isang maliit at liblib na bayan sa hilagang bahagi ng bansa. 8 taon nang nakakalipas. Wala siyang anumang identification card, walang personal na gamit, at wala rin siyang maalalang kahit na ano tungkol sa sarili niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Ano? Nasa mahinang kalagayan ng babae nang matagpuan siya. Ayon sa lumang medical report, meron siyang mga sugat sa katawan at meron siyang matinding trauma na naging dahilan upang mawala ang alaala niya. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa. Anong nangyari pagkatapos? Isang lalaki ang tumulong sa kanya. Sino? Isang guro. Ano pangalan niya? Gabriel Mendoza po. Inampon ba niya ang babae? Hindi po legal na pag-ampon, pero siyang nag-alaga rito. Siya rin ang nagdala sa ospital. Siya rin ang naghanap ng maaaring kamag-anak ng babae. At ilang buwan siyang naglibot sa iba't ibang himpilan ng pulisya upang alamin kung may naghahanap ba rito. Napapikit ako sandali. Ibig sabihin, sinubukan niyang hanapin ang tunay niyang pagkakakilanlan? Opo. Pero bakit hindi siya nagtagumpay? Dahil wala pong lumalabas na anumang impormasyon. Sa panahong yun wala ring maayos na database ng mga nawawalan tao sa lugar na yon. At ang babaeng nakita nila, wala talagang maalalang kahit pangalan niya. Napaupo ako sa silya. At pagkatapos? Matapos ang halos 1 taon, pinayuhan na rin sila ng doktor na huwag pilitin ang pasyente. Dahil maaari lamang lumala ang kondisyon nito. Tapos? Si Gabriel Mendoza ang nagbigay sa kanya ng bagong pangalan. Parang huminto ang paghinga ko. Anong pangalan? Mara Mendoza. Mahigpit kong ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Maya-maya'y muli akong nagsalita. Sigurado ba kayo sa lahat ng impormasyong ito? Opo, sir. Nakakuha kami ng certified copies ng ilang lumang medical records. At saka nakapanayam din namin ng dating doktor na tumingin sa kanya. Tungkol saan pang sinabi ng doktor? Kinumpirma niyang ang babaeng yon ay may matinding amnesia. Hindi niya maalala ang pangalan niya, pamilya niya, at maging ang nakaraan niya. Napahawak ako sa noo ko. Ibig sabihin, posibleng hindi nagsisinungaling si Mara nang sabihin niyang wala siyang maalala. Tumayo ako at naglakad papunta sa malaking bintana ng opisina. Nakatanaw ako sa madilim na kalangitan habang pilit inaayos ang magulong isip ko. Ilang minutong lumipas bago ako muling nagsalita. Nasaan na ngayon si Gabriel Mendoza? Isa pa rin po siyang guro sa parehong bayan kung saan niya unang nakita si Mara. Hindi ba sila... Huminto ako sandali. Hindi ba sila naging mag-asawa? Umiling si Diana. Hindi po, sir. Hindi? Hindi po. Maraming araw pong nag-akala noon na magiging sila dahil si Gabriel ang nag-alaga kay Mara sa loob ng maraming taon. Pero ayon sa mga taong nakausap namin, walang ganong nangyari. Totoo ba talaga yan? Opo. Sa halip itinuring lamang ni Gabriel na responsibilidad niyang protektahan ng babaeng wala nang maalala tungkol sa sarili niya. Tinutulungan niya ito upang makapag-aral muli, magkaroon ng bagong pagkakakilanlan, at makapagsimula ng panibagong buhay. Napayuko ako.
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng matinding pasasalamat sa lalaking hindi ko pa naman nakikilala. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring hindi nakaligtas si Elara o si Mara. Makalipas ang ilang sandali ay tumingin muli ako kay Diana. Ihanda mong sasakyan. Kumunot ang noo niya. Saan po kayo pupunta, sir? Kailangan kong makilalang lalaking nagligtas sa asawa ko. Saglit siyang natahimik bago nagsalita. Sir, may isa pa po pala kaming nalaman. Ano yun? Sa lahat ng taong nakausap namin, iisa lang ang sinabi nila. At anong sinasabi nila? Sa loob ng 8 taon, ay maraming beses na tinanong ni Mara kung bakit pakiramdam niya. May mahalaga siyang naiwan sa nakaraan. Palagi raw niyang sinasabing may bahagi ng puso niya na tila may hinahanap. Pero hindi niya alam kung ano o sino yon. Napapikit ako habang mahigpit na kinuyom ang aking mga kamay. Sa wakas ay meron na akong kasagutan sa matagal ko ng hinala. Hindi nagkamali ang puso ko. Ang babaeng kilala ngayon bilang Mara Mendoza ay hindi isang estranghero at lalong hindi isang taong nagkataon lamang na kamukha ni Elara. Siya mismong asawa kong 8 taon kong iniyakan. Ngunit pinaglaruan siya ng kapalaran at ninakawan ng lahat ng alaala tungkol sa buhay naming dalawa. Ngayon ay iisa na lamang ang natitiyak ko. Hindi na ako muling papayag na mawala pa siyang muli sa akin. Gabriel's point of view. Makalipas ang ilang araw matapos kaming magkausap ni Mara sa cellphone, ay nagkayayaan kaming magkita sa isang maliit na karinderyang madalas naming kainan noon. Isang simpleng kainan lamang sa tabi ng kalsada na paborito namin dahil masarap ang lutong bahay nilang pagkain. Kahit matagal nang lumipat si Mara sa bayan kung saan siya nagtuturo, tuwing nagkakaroon siya ng libreng oras ay bumabalik pa rin siya dito upang dalawin ako at ilang pa naming kakilala. Nauna akong dumating at umorder ng paborito niyang sinigang na hipon at inihaw na bangus. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakita ko na siyang papalapit habang nakangiti at kumakaway sa akin. Gabriel, kanina ka pa ba naghihintay? Napangiti ako. Hindi naman, kadarating ko lang din. Umupo siya sa tapat ko at napatingin sa mga pagkaing nakahain. Naku, umorder ka na pala. Alam mo pa rin talagang paborito ko? Napatawa ako ng mahina. 8 taon kitang kasama. Siyempre, kabisado ko na kung anong gusto mong kainin. Buti na lang hindi mo pa nakakalimutan. Kung hindi, baka isipin kong may bago ka ng best friend. Ikaw lang naman ang madaldal na best friend ko. Mahina niya akong hinampas sa braso. Hoy, hindi ako madaldal no, expressive lang. Mas lalo akong natawa. Yan nga ang sinasabi ng lahat ng madaldal. Napailing siya habang natatawa rin. Habang kumakain kami ay isa-isa niyang ikinikwento ang naging buhay niya bilang guro. Masaya naman ako sa school, mababait yung mga estudyante at maayos din ang mga kasamahan ko. Nakakapagod lang minsan pero gusto ko talagang pagtuturo. Halata naman. Bakit? Mas lumiwanag ang mukha mo simula na maging teacher ka. Mas lalo kang gumanda. Ikaw naman, kamusta ang pagtuturo mo? Ayos lang din, pareho pa rin ang ginagawa ko. Nagpatuloy ang kwentuhan namin habang kumakain. Tahimik ko lamang siyang pinagmamasdan habang masayang nagsasalita. Ganun pa rin siya. At sa bawat pagkakataong nakikita ko siyang masaya, lalo kong nararamdaman ang kirot sa dibdib ko. Matagal ko na siyang mahal. Marahil ay halos kasabay ng pagbabalik niya sa normal na pamumuhay. Ngunit kahit kailan, hindi ko ipinilit ang nararamdaman ko. Dahil alam kong hindi ganun ang tingin niya sa akin. Para sa kanya, isa lamang akong taong tumulong sa kanya noong wala siyang maalala tungkol sa sarili niya. At sapat na sa akin na makita siyang ligtas at masaya. Napansin niyang tahimik ako kaya't napatingin siya sa akin. Gabriel, bakit parang ang seryoso mo? Napailing ako't ngumiti. Wala naman. Huwag kang magsinungaling, kilala kita. Napagod lang siguro ako kanina sa pagtuturo. Okay. Magpahinga ka rin kasi. Makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang natahimik. Napansin kong tila may malalim siyang iniisip. Ano nangyari? Tanong ko. Humugot siya ng malalim na paghinga bago nagsalita. Gabriel, may gusto sana akong ikwento sa iyo eh. Ano yun? Nitong mga nakaraang linggo, may mga kakaibang nangyayari sa akin.
Anong ibig mo sabihin? Minsan bigla nilang sumasakit ang ulo ko. Napahinto ako sa pagkain. O tapos, may mga nakikita akong parang alaala. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Anong klaseng alaala? Hindi malinaw pero may batang babae sa alaala ko. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara. At may lalaki, parang asawa ko siya sa alaala ko kasi yakap-yakap niya ako. Hindi na ako halos makahinga. Pero hindi ko nakita ng malinaw ang mga mukha nila. Parang may gusto akong maalala pero bigla ring nawawala. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Gabriel, sa tingin mo ba bahagi yun ng nakaraan ko? Hindi ako agad nakasagot. Sa loob ng 8 taon, ito ang unang pagkakataong sinabi niyang may mga alaalang bumabalik sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kung totoo ngang unti-unti nang bumabalik ang alaala niya, ibig sabihin, maaaring maalala na rin niya ang tunay niyang pamilya. At kapag nangyari yun, maaaring tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Pilit akong ngumiti. Baka dala lang yan ng stress. Talaga ba? Oo, huwag mo munang isipin ng isipin. Kapag pinilit mong alalahanin ang mga bagay na hindi pa handang bumalik, baka lalo ka lang mahirapan. Mabilis siyang tumango. O sige. Ngunit kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Matapos naming kumain ay sabay kaming nagtungo sa inuupahan niyang apartment na malapit lamang sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Ilang buwan na rin mula nang magpasya siyang bumukod. Ilang beses ko siyang pinigilan noon dahil mas komportable siyang manatili sa bahay ko. Ngunit sinabi niyang gusto niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa at mas madali ring pumasok sa paaralan kung malapit siya rito. Pagdating namin sa apartment, ibinaba kong maliit niyang bag. Salamat sa pagkain. Walang anuman. At salamat din sa pakikinig. Palagi naman akong nandito para sa'yo. Ingat ka sa pag-uwi Ikaw rin. Mag-iingat ka palagi rito, okay? Ilang segundo ko pa siyang pinagmasdan hanggang sa tuluyan na siyang makapasok sa loob ng apartment. Napabuntong hininga ako bago bumalik sa bahay. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay may malaking pagbabagong paparating. Kinabukasan ay maaga akong nagdidilig ng mga halaman sa bakuran nang may kumatok sa gate. Inakala kong isa lamang yung estudyante o kapitbahay. Ngunit paglapit ko sa gate, bumungad sa akin ang isang matangkad na lalaki na maayos ang bihis. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ikaw ba si Gabriel Mendoza? Oo, bakit? Inaasahan kong makakausap kita. Sino po ba kayo? Iniabot niya ang calling card niya. Kinuha ko yun at binasa. Rafael Cortez. Napatingin ako sa kanya. May kailangan ho ba kayo? May gusto lang sana akong itanong. Ano yun? May babae ka bang tinulungan 8 taon nang nakakalipas? Isang babaeng nawala ng alaala at kalaunan nakilala bilang Mara Mendoza. Nanlaki yung mga mata ko. Saan mo nalaman ang tungkol sa kanya? Hindi na yun mahalaga. Sagutin mo ang tanong ko. Importante sa akin ang sagot mo dahil matagal ko na siyang hinahanap. At bakit? Ilang segundo kaming nagkatitigan bago siya tuluyang nagsalita. Dahil ang babaeng kilala mo bilang Mara Mendoza ay ang asawa ko. Pakiramdam ko huminto ang paghinga ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang sinabi niya. Ang tunay niyang pangalan ay Elara Cortez. Siyang asawa kong 8 taon kong hinahanap. Ang babaeng inalagaan mo sa loob ng maraming taon. At ang asawa kong nawawala, 8 taon nang nakakalipas ay iisa lamang. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang pilit na inuunawa ang bawat salitang binitawan niya. Sa loob ng 8 taon, lagi kong hinihiling na sana'y may pamilya pang naghihintay kay Mara sa kung saan. Ngunit ngayong nasa harapan ko ng lalaking nagsasabing siyang asawa nito, saka ko lamang napagtanto na maaaring dumating na ang araw na tuluyan ko na siyang kailangang pakawalan. Umalis ka na! Ayoko makausap ka pa! Umalis ka na rito! Sigaw ko bago dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay. Agad kong isinarado ang pintuan at inilak. Sumilip muna ako sa bintana upang tingnan kung nakaalis na ba siya.
Ilang minuto siyang nanatili sa labas bago tuluyang umalis. Habang ako naman, nanghihinang napaupo. Ito na nga ba ang araw na kinatatakutan ko? Mawawala na ba sa akin si Mara dahil kukunin na siya ng tunay niyang pamilya? Elara's point of view. Hindi ko na mabilang kung ilang linggo nang lumipas simula nang magsimulang magkaroon ng mga kakaibang larawan sa isipan ko. Nung una inakala kong bunga lamang yon ng pagod sa trabaho o ng sobrang pag-iisip. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, lalo lamang dumadalas ang mga sandaling bigla na lamang sasakit ang ulo ko at may mga alaalang susulpot na hindi ko maipaliwanag. May pagkakataong nakakakita ko ng isang maliit na batang tumatawa habang tumatakbo sa isang hardin. Minsan naman isang matangkad na lalaki ang nakikita kong nakangiti habang nakatingin sa akin. Hindi ko makita ng malinaw ang mga mukha nila. Ngunit sa tuwing lumilitaw sila sa isip ko, ay may kakaibang init na bumabalot sa puso ko na parabang napakahalaga nila sa buhay ko. Kasabay ng mga alaalang yun, ay hindi ko rin maiwasang mapalapit kila Rafael at Sophie. Hindi ko alam kung bakit ngunit sa tuwing magkakasama kaming tatlo pakiramdam ko napakapayapa ng puso ko. Hindi ko yun maipaliwanag kahit ilang beses ko pang tanungin ang sarili ko. Si Rafael ay palaging magalang at maingat sa pakikitungo sa akin. Hindi niya ako pinipilit na alalahanin ang nakaraan ko. Ngunit ramdam kong may mga pagkakataong gusto niyang sabihin sa akin ang napakaraming bagay. Samantalang si Sophie naman, halos araw-araw na akong kinakausap tungkol sa kung ano-anong kwento. At sa bawat ngiti ng batang yon, tila ba may bahagi ng puso kong unti-unting nagigising. Isang umagay normal lamang ang lahat. Nagsimula ang klase namin sa mathematics at gaya ng dati masiglang sumasagot ang mga bata sa tanong ko. Sige nga, sinong makakasagot sa problem number 3? Nakangiti kong tanong. Sabay-sabay na nagtaasan ng kamay ang mga estudyante. Ako po, teacher! Napangiti ako bago tumingin kay Sophie. Sige nga, Sophie, ikaw nga. Tumayo siya habang hawak ang lapis niya. Teacher, ang sagot po ay 48. Tama! Very good! Masaya siyang napangiti at naupo muli sa kanyang upuan. Habang ipinagpapatuloy ko ang lesson, ay hindi ko maiwasang mapatingin muli sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero sa bawat pagkakataong nakikita ko ang inosente niyang muka, tila may kung anong humihila sa akin upang lapitan siya. Pakiramdam ko ay gusto ko siyang yakapin. Pakiramdam ko, gusto ko siyang halikan sa noo at sabihing, mahal na mahal ko siya. Kahit hindi ko naman alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Napailing ako sa sarili ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi naman ako masyadong pagod pero ano ba ito? Mahina akong bulong. Lumipas ang ilang minuto at nagsimula na ang seatwork ng mga bata. Habang umiikot ako sa classroom upang tingnan ang kanilang mga ginagawa, ay huminto ako sa tabi ni Sophie. Teacher, tama po bang ginawa ko? Ngumiti ako habang tinitingnan ang notebook niya. Oo, ang ganda ng pagkakasolve mo. Napangiti siya ng matamis. Salamat po! Sa sandaling yun ay biglang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Kasunod nun ay isang napakasakit na kirot sa ulo ko. Napahawak ako sa sentido ko. Teacher? Nag-aalalang tawag ni Sophie. Parang may mga larawan na mabilis na dumaan sa isip ko. Isang maliit na sanggol ang mahigpit kong yakap habang umiiyak ito. Narinig kong sarili kong boses. Tahan na, Sophie. Nandito lang si Mommy. Bigla akong napasinghap at kasunod noon ay isa pang alaala. Isang lalaki ang nakayakap sa akin mula sa likuran habang pareho kaming nakatingin sa isang maliit na batang naglalaro sa damuhan. Narinig kong pamilyar na boses. Kamukhang kamukha mo siya, Elara. Elara? Biglang may sumunod na mga larawan. Isang bahay, isang silid, mga litrato naming tatlo, isang birthday cake, at masayang pamilya na nagtatawanan. Sumunod kong nakitang isang malaking alon at ang pagkahulog ko sa dagat. Napahawak ako sa ulo ko habang napapikit sa sobrang sakit. Teacher Mara! Teacher! Narinig kong nag-aalalang mga boses ng mga bata.
Maya-maya ay naramdaman kong may maliit na kamay na humahawak sa braso ko. Teacher, okay lang po ba kayo? Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Si Sophie ang unang bumungad sa akin. Nanginginig ang labi ko habang nakatingin sa kanya. Unti-unting nagsimulang magtagpo ang lahat ng alaalang kanina lamang ay pira-piraso. Ang batang nasa harapan ko hindi siya estudyante lamang. Hindi siya isang batang napalapit lamang ang loob ko. Napahawak ako sa bibig ko habang tuloy-tuloy ang pag-agos sa mga luha ko. Sophie. Nagsalubong ang kilay niya dahil sa labis na pagtataka. Teacher, bakit po kayo umiiyak? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumuhod ako sa harapan niya at mahigpit ko siyang niyakap. Nagulat ang buong klase sa ginawa ko. Patuloy lamang akong umiiyak habang yakap-yakap si Sophie. Ang bawat ala-alay isa-isang bumabalik. Naalala ko ang unang beses ko siyang mahawakan bilang sanggol. Naalala ko ang unang beses niyang ngumiti. Naalala ko ang unang salitang binigkas niya. Naalala ko ang mga gabing sabay kaming natutulog habang kinakantahan ko siya. Naalala ko ang asawa kong si Rafael. Naalala ko ang pagmamahalan namin. At higit sa lahat, naalala ko ang araw na nawala ako sa kanila. Hindi ko na malayang paulit-ulit ko na palang hinahalikan ang buhok ni Sophie habang umiiyak. Anak ko! Anak ko! Nanatiling naguguluhan si Sophie habang marahan niya akong niyakap na pabalik. Teacher, ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi ako makasagot. Patuloy lamang ang pagpatak ng mga luha ko. Sa wakas ay naalala ko ng lahat. Ako si Elara at hindi si Mara. Ako ang asawa ni Rafael at ang batang mahigpit kong yakap ngayon ay ang anak kong 8 taon kong hindi nakasama. Sa sandaling yun, wala na akong ibang nararamdaman kung hindi matinding panghihinayang sa lahat ng panahong nawala sa amin. At labis na pasasalamat dahil sa kabila ng 8 taong pagkakahiwalay, binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Diyos na maalala ang pamilyang minsan kong nawala. Rafael's point of view. Makalipas ang ilang linggo ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Gabriel. Hindi na ako nagtaka nang sabihin niyang gusto niya akong makausap ng kaming dalawa lamang. Alam kong darating ang araw na kailangan naming harapin ang isa't isa. Bilang 2 lalaking naging bahagi ng buhay ng parehong babae sa magkaibang yugto ng panahon. Hindi para mag-agawan, hindi para magmataasan ng ihi, at lalong hindi para mag-away. Pareho naming alam na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kapakanan ni Elara. Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na coffee shop na malayo sa paaralan upang walang makakilala sa amin. Pagdating ko'y nauna na siya. Tahimik lamang siyang nakaupo habang nakatanaw sa bintana. Nang makita niya akong papalapit, ay agad siyang tumayo at magalang na iniabot ang kanyang kamay. Salamat at pumunta ka. Tinanggap ko ang pakikipagkamay niya. Ikaw ang tumawag, kaya't gusto kong marinig kung anong gusto mong sabihin. Pareho kaming naupo at ilang sandaling nanatiling tahimik habang iniintay ang in-order naming kape. Si Gabriel ang unang nagsalita. Sa totoo lang, ilang araw kong pinag-isipan kung tatawagan ba kita o hindi. Bakit? Dahil hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap na ito. Napangiti ako ng tipid. Kahit ako, hindi ko rin alam. Rafael, gusto kong malaman mo na wala akong intensyong agawan sa Elara sa'yo. Nung araw na matagpuan ko siya 8 taon nang nakalipas, wala siyang maalala kahit isang detalye tungkol sa sarili niya. Wala siyang pangalan o wala rin siyang pamilya. At wala siyang alam kung saan ba siya galing. Ang alam ko lang isa siyang babaeng nangangailangan ng tulong. Tumango ako. Nabasa ko nga ang ilan sa mga reports. Pero ibang nabasa kaysa narinig mula sa taong nandoon. Kaya muli akong natahimik. Inuwi ko siya sa maliit kong bahay dahil wala siyang mapuntahan. Ilang buwan siyang halos hindi makatulog sa gabi dahil paulit-ulit siyang nananaginip ng malalaking alon at malakas na bagyo. Minsan nga nagigising siyang umiiyak pero hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Ilang beses ko rin siyang sinamahan sa iba't ibang ospital at himpilan ng pulisya para hanapin ang tunay niyang pagkatao. Pero wala kaming nakuhang kahit na anong impormasyon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa tasa ng kape. Tinulungan ko siyang bumangon.
Tinulungan ko siyang magkaroon ng bagong pagkakakilanlan. Tinuruan ko siyang ngumiti ulit. Nang magdesisyon siyang magturo ay sinuportahan ko siya sa lahat ng gusto niyang gawin dahil gusto ko siyang magkaroon ng bagong simula. Napatingin ako sa kanya at habang lumilipas ang panahon, hindi ko namamalayang minamahal ko na pala siya. Alam kong mali yun sa paningin ng iba dahil ako ang taong tumulong sa kanya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Gayunpaman, ni minsan hindi ko siya pinilit na mahalin din ako. Hindi ko rin sinabi sa kanyang nararamdaman ko nung una. Nung nalaman niya na, kalaunan sinabi niya sa akin na napakahalaga ko sa buhay niya. Pero hanggang dun lang ang kaya niyang ibigay. Tinanggap ko yun. Huminga siya ng malalim bago mapait na ngumiti. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Dahil kahit wala siyang maalala, may bahagi pa rin ng puso niyang ikaw ang hinahanap niya. Napayuko ako dahil hindi ko alam kung anong sasabihin. Ramdam ko ang sakit sa boses niya. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita ako. Gabriel, hindi ko alam kung sapat bang salitang salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kailangan. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring wala na ngayon si Elara. Maaaring hindi na siya nakabalik pa sa amin. Maaaring hindi na muling nakita ng anak ko, ang mama niya. Umiling siya. Ginawa ko lang ang tama. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo. 8 taon mo siyang inalagaan. Pinrotektahan mo siya. Tinulungan mo siyang bumangon kahit wala kang kasiguraduhan kung sino nga ba talaga siya. Bilang asawa niya at bilang ama ng anak niya, habang buhay kitang pasasalamatan. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Natahimik siya. Napansin kong bahagyang namula ang mga mata niya. Hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa'yo. Kung mahal mo talaga si Elara, maiintindihan mong nararamdaman ko. Oo. At kung mahal mo siya, alam kong gugustuhin mo ring makita siyang masaya. Marahan siyang tumango. Iyan lang ang gusto ko ngayon, ang maging masaya siya. Kaya kahit masakit sa akin, dapat lang na bumalik na siya sa inyo. Napatingin siya sa labas ng coffee shop bagong muling nagsalita. Rafael, may isang bagay akong gustong sabihin. Ano yun? Huwag mo nang sayangin pang oras na nawala sa inyong mag-anak. 8 taon nang kinuha ng tadhana sa inyo. Huwag mo na sanang hayaang may masayang pang isang araw. Hinding-hindi na. Tumayo ko't inabot ang kamay ko sa kanya. Maraming salamat sa lahat. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ko. Alagaan mo sana siya. Habang buhay, yan ang gagawin ko. Matapos ang pag-uusap namin yun ay magaan ang pakiramdam kong umuwi. Hindi kami naging magkaaway. Sa halip, nagkaroon ako ng mas malalim na paggalang sa lalaking nagligtas at nag-alaga sa asawa ko. Sa panahong ako mismo walang nagawa kung hindi umasa na buhay pa siya. Lumipas pang 1 buwan. Sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan ang bumalik ang lahat ng alaala ni Elara. Isa-isa niyang naalala ang unang pagkikita namin. Ang mga panahong magkasama kaming bumuo ng mga pangarap. Ang kasal naming dinaluhan ng aming mga pamilya at kaibigan. At ang araw na isinilang niya si Sophie. At ang bawat sandaling magkahawak kamay kaming nangangarap para sa kinabukasan ng anak namin. Wala nang bahagi ng nakaraan niyang nanatiling malabo. Bumalik na ang lahat. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng mga alaalang yun, napansin kong madalas siyang tahimik at malalim ang iniisip. Isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa balkonahe ng mansyon at pinagmamasan si Sophie na naglalaro sa hardin ay marahan kong hinawakan ang kamay niya. May iniisip ka, no? Napatingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Halata ba? Oo, kilalang kilala kita kapag may iniisip ka. Napabuntong hininga siya bago tumingin sa malayong kalangitan. Masaya ako dahil bumalik na lahat ng alaala ko. Masaya akong muli kong nakilala ang anak natin at naalala ko na ulit ang buong buhay natin. Tapos, napayuko siya. Pero nasasaktan din ako para kay Gabriel. Tumikhim siya sabay hawak sa ulo. Hindi ko ginustong masaktan siya Wala siyang ginawa kung hindi tulungan ako sa loob ng 8 taon. Siyang naging sandalan ko nung wala akong kilala. Siyang nagprotekta sa akin nung wala akong maalala. Natatakot akong isipin na baka pakiramdam niya iniwan ko siya. Marahan kong hinaplos ang likod ng kamay niya.
Wala siyang iniisip na ganun sa'yo. Paano mo nasabi? Nagkita kami. Anong napag-usapan nyo? Marami. Kayo ba'y nagsuntukan o ano? Bigla akong natawa sa sinabi niya. Hindi kami nag-away. Maayos kaming nag-usap. At labis akong nagpapasalamat sa kanya. Ikinuwento ko sa kanya ang buong naging pag-uusap namin ni Gabriel. Habang nagsasalita ako ay unti-unti ring napupuno ng luha ang mga mata niya. Nagawa pa niyang isipin ang kaligayahan ko kahit alam niyang masasaktan siya. Yun ang dahilan kung bakit lalo ko siyang nirerespeto. Napaluha na siya at marahang isinandal ang ulo niya sa balikat ko. Sana maging masaya rin siya balang araw at sana mahanap ang babaeng nararapat para sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ng kamay niya habang pinagmamasdan namin si Sophie. Sa sandaling yun, lalo kong napatunayan na ang tunay na pagmamahal, hindi lamang nasusukat sa haba ng panahong magkasama kayo, kung hindi pati sa kakayahang palayain ang taong mahal mo kapag doon siya tunay na magiging masaya. Lara's point of view. Hindi ko na malayang mabilis na lumipas sa mga linggo matapos tuluyan kong mabawi ang lahat ng alaala ko. Sa bawat paggising ko sa umaga, hindi ko na kailangang piliting alalahanin kung sino ako, kung sinong asawa ko, at kung sinong anak kong matagal kong hindi nakasama. Unti-unti kong binabawi ang 8 taong nawala sa amin. Araw-araw, magkasama kami naghahatid ni Rafael kay Sophie sa paaralan. Sabay rin namin tong sinusundo sa hapon. At kapag wala kaming ginagawa, ay sabay-sabay kaming kumakain sa labas. O kaya naman naglalaro sa hardin ng mansyon. Hindi ko man maibabalik ang mga panahong nawala sa amin. Ipinapangako ko sa sarili kong gagawin kong lahat upang mapunan ang bawat sandaling hindi ko nakasama ang anak ko. Napansin ko ring mas naging masiyahin si Sophie. Halos araw-araw niyayakap ako at paulit-ulit niyang sinasabing masaya siya dahil may mami na siyang kasakasama. Sa tuwing naririnig ko mga salitang yon, hindi ko mapigilang mapaluha. Isang umaga habang naghahanda akong pumasok sa paaralan, lumapit sa akin si Rafael na may hawak na isang puting sobre. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Ano yon? Iniabot niya sa akin ang sobre. Ano to? Family Thanksgiving celebration? Oo. Para saan naman yan? Hindi ba dapat may ipagpasalamat tayo? Natawa ako ng mahina. Meron naman talaga. Kaya naisip kong maghanda sa paaralan. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng taong tumulong sa atin, lalo na sa mga gurong naging mabuti kay Sophie noong mga panahong wala ka pa. At gusto ko ring ipagdiwang na buo na ulit ang pamilya natin. Napangiti ako habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata ko. Hindi mo talaga ako tinatantanan sa pagpapaiyak. Lumapit siya at marahang pinunasan ang luha ko. Mas gusto kong luha ng kaligayahan ang nakikita ko sa mga mata mo. Napangiti ako bago siya niyakap. Pagsapit ng Sabado ay isinagawa ang salo-salo sa malawak na covered court ng paaralan. Pagdating pa lang namin ay napansin ko na agad ang makukulay na dekorasyon. May mga lobo, banderitas at mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. May mga mascot din para sa mga bata at isang maliit na entablado kung saan nakahanda ang iba't ibang palaro. Isa-isang dumating ang mga guro at magulang na mga estudyante. Marami sa kanilang nagulat nang makita kong kasama si Rafael at ni Sophie. Narinig kong may hinang bulungan ng ilang guro. Si Teacher Mara yan, hindi ba? Oo. Bakit kasama siya ni Mr. Rafael? Teka, hindi ba nila sinabi? Siya palang nawawalang asawa ni Sir Rafael. Grabe, totoo pala talaga yun, ano? Maya-maya'y lumapit sa amin ang prinsipal. Teacher Mara, mas tamang sigurong tawagin ka na naming Mrs. Cortez? Kahit ano na lang po ang gusto ninyo. Nabalitaan namin ang buong nangyari at hindi kami makapaniwala nung una pero natutuwa kaming ligtas ka't muling nabuo ang pamilya ninyo. Maraming salamat po. Lumapit din ang ilan kong kasamang guro. Teacher, akala namin dati ikaw si Mara Mendoza. Ako rin naman, yun din ang akala ko sa sarili ko. Pero ngayon bumalik na ang lahat ng alaala mo?
Opo, naaalala ko ng buong buhay ko. Napakagandang himala naman yan. Isa-isa silang nagbigay ng pagbati sa amin at naging masigla ang buong paligid. Maya-maya ay nagsimula na ang programa. Si Rafael mismo ang umakyat sa entablado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat gusto kong magpasalamat sa paaralang to dahil naging pangalawang tahanan nito ng anak kong si Sophie. Gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng guro na nagmahal at gumabay sa kanya. At higit po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil matapos ang 8 taong paghihintay, ay muli niyang ibinalik sa amin ang pinakamahalagang tao sa buhay namin. Napalingon siya sa direksyon ko. Ang asawa kong si Elara Cortez. Biglang pumalakpak ang lahat. Naramdaman kong namumuo na naman ang luha sa mga mata ko. Pagkatapos ng maiksing mensahe ni Rafael ay nagsimula ng iba't ibang palaro para sa mga bata. May palarong pabitin, trip to Jerusalem, relay race at marami pang iba. Tuwang-tuwa si Sophie habang nakikipaglaro sa mga kaklase niya. Daddy! Mommy! Tingnan niyo ako! Sigaw niya habang masayang tumatakbo. Tingnan mong anak natin ang kulit. Natatawang sabi ko. Mana sa'yo. Natatawang sabi niya. Ilang sandali pa'y tinawag ang mga magulang para sumali sa isang laro. Mr. and Mrs. Cortez, kayo naman po. Napatingin ako kay Rafael. Hala, kailangan pala nating sumali. Kaya halika na. Magiliw niyang sabi. Masaya kaming sumali sa mga simpleng laro. Halos hindi na nga kami makatayo sa kakatawa habang panay ang hiyawan ng mga bata at mga guro. Matapos sa mga palaro, namigay naman ng mga regalo at school supplies sa lahat ng estudyante. Wala ni isa sa mga batang umuwing walang bitbit na premyo, kaya't kitang-kita ang saya sa kanilang mga muka. Bandang hapon ay unti-unti nang nagpaalam ang mga bisita. Nakatayo kaming 3 sa gilid ng covered court habang pinagmamasdan si Sophie na masayang nakikipaghabulan sa mga kaklase niya sa damuhan. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya habang magkahawak ang mga kamay namin. Salamat. Bakit? Dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Kahit 100 taon pang lumipas, hahanapin pa rin kita. Napaluha ako at mas lalo ko siyang niyakap. Kasabay nun ay tumakbo si Sophie papalapit sa amin. Mommy! Daddy! Yakap tayong 3! Natawa kaming dalawa. Sabay naming niyakap ang anak namin habang masaya itong humahalakhak sa gitna namin. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 1 taon na yun, ay para kaming bumabawi sa lahat ng panahong ninakaw sa amin ng tadhana. Araw-araw ay sabay kaming naghahapunan bilang isang pamilya. Sa bawat pagising ko sa umaga, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon upang makapiling muli ang pamilya ko. Isang gabi habang magkatabi-kabing nakaupo ni Rafael sa balkonahin ng mansyon, ay marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mahal, may gusto sana akong sabihin. Napangiti ako habang tumitingin sa kanya. Gusto ko sanang ikasal tayo ulit. Alam kong magiging masayang maikasal ulit sa harap ng pamilya at mga kaibigan natin. Yung pagkakataong pareho tayong masayang naglalakad patungo sa altar na puno ng saya at pagmamahalan. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ko. Gusto mo bang gawin natin yon? Hindi dahil kailangan natin, kung hindi dahil gusto kong magkaroon tayo ng panibagong simula. Gusto kong ipagdiwang pagbabalik mo sa buhay namin. Hindi ko na napigilan ng pagluha. O sige. Gusto kong maikasal ulit sa lalaking minahal ko noon at hanggang ngayon. Mahigpit niya akong niyakap. Salamat. Salamat mahal ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kayo ng anak natin. Makalipas ang ilang buwan ay dumating din ang araw na matagal naming hinihintay. Pareho kaming nagkasundo na isang simpleng seremonya na lamang ang gusto namin. Ang mahalaga, naroroon ang mga taong tunay na naging bahagi ng aming buhay. Isa-isang dumating ang aming mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, at ilang taong naging mahalaga sa paglalakbay naming mag-asawa. Habang naghihintay ako sa maliit na silid, ay lumapit si Sophie sa akin. Nakasuot siya ng puting bestid at mahigpit niyang yakap ang maliit na unan kung saan nakapatong ang aming mga singsing. Mami!
O bakit anak? Kinakabahan ako. Ikaw bang ikakasal o ako? Mas lalo siyang natawa bago ako niyakap. Masaya lang talaga ako para sa inyo ni Daddy. Hinaplos ko ang buhok niya. Ano man ang mangyari, gusto kong malaman mong ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa amin ng Daddy mo, ha? Napangiti siya't muli akong niyakap. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad ako sa pasilyo ay agad kong nakita si Rafael na naghihintay sa harapan ng altar. Pareho kaming nakangiti ngunit kapwa ring namumuo ang luha sa aming mga mata. Sa unahan namin ay dahan-dahang naglalakad si Sophie habang maingat na dala ang aming mga singsing. Halata kong pilit niyang pinipigilan ng pag-iyak. Nang makarating siya sa altar ay hindi niya na napigilan ng sarili. Lumapit siya sa amin at mahigpit kaming niyakap. Mommy, Daddy, ang saya-saya ko. Natawa kami habang pinupunasan ang mga luha niya. Salamat anak, sabi ni Rafael habang hinahalikan siya sa noo. Nang magsimula ang seremonya ay napansin kong may isang taong tahimik lamang na nakaupo sa hanay ng mga bisita. At yon ay si Gabriel. Nakangiti siya habang pinagmamasdan kaming tatlo. Nang magtagpo ang aming mga mata, marahan siyang tumango. Nginitian ko rin siya bilang tahimik na pasasalamat. Alam kong kung wala siya, maaaring hindi na ako nakabalik sa piling ng pamilya ko. At alam kong masaya siyang nakikitang natupad na rin sa wakas ang dapat na mangyari noon pa man. Maya-maya'y nagsalita na ang pari. Maaari niyo nang isuot ang mga singsing. Marahang hinawakan ni Rafael ang kaliwa kong kamay. Habang isinusuksok niya ang singsing sa aking daliri, ay nakatingin lamang siya sa akin. Lara, 8 taon kitang hinintay at habang buhay kitang mamahalin. Hindi ko na napigilan ang pagluha. Ako naman ang nagsuot ng singsing sa kanya. Rafael, maraming salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Pangako ko, wala nang makakapagpahiwalay pa sa atin. Napangiti siya habang pinupunasan ang luha ko. Makalipas ang ilang sandali ay ngumiti ang pari. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Masaya kaming naghalikan habang malakas ang palakpakan ng lahat ng naroroon. Pagkatapos ng seremonya, ay sabay-sabay kaming lumabas ng hardin habang masayang naghahagisa ng puting talutot ng bulaklak ang aming mga bisita. Naupo kami sa iisang mesa kasama si Sophie na walang tigil sa pagkukwento at pagtawa. Maya-maya'y lumapit si Gabriel upang batiin kami. Congratulations sa inyong dalawa. Maraming salamat sa pagpunta. Masaya akong makita kang tunay na masaya na. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang mahalaga, nasa tamang lugar ka na. Hindi na kami nagkaroon ng mahabang usapan. Ngunit sapat na ang mga ngiting ipinagpalitan namin upang maintindihan naming pare-pareho ng payapa ang aming mga puso. Habang papalubog ang araw ay mahigpit akong niyakap ni Rafael sa isang tabi habang masayang tumatakbo si Sophie sa damuhan. Pinagmasdan namin ang aming anak. Malaya at masayang tumatawa kasamang aming pamilya at mga kaibigan. Sa sandaling yun ay tuluyan kong naunawaan na may mga pagmamahal na maaaring subukin ng panahon, ng trahedya at ng pagkawala. Ngunit kung tunay itong nakalaan ay hahanapin ito ang daan pabalik. Wakas!